So eto na nga po mga idol, SBP o Samahang Basketball ng Pilipinas nagisa sa sariling mantika. UMB nabigyan pa ng last minute na kontrata at makakapaglaro na sa Gilas Pilipinas. Kai Sotto, alamin natin kung may pagkakataon pa ba o may chance pang mapasama sa lineup ng ating national team ngayong second window. Pero bago yan, please don't forget to like and subscribe. Maraming salamat po. So mga kaibigan, recently sa ilang mga updates, nakita naman natin na sinabi ng SBP na hindi nga kasama sa lineup ang ating dalawang big man. Lalong-lalo na po etong si QMB. Dahil nga po mas pinili nga daw po nito maglaro sa ibang kupunan. At sinuportahan naman yan nito nga pong si Coach Tim Con. Pero ngayon, dahil nga po nai-issue ng SBP at sinasabi na pera-pera lamang, politika ang nangyayari sa basketball, sa Samahang Basketball ng Pilipinas, bigla naman po silang gumawa ng aksyon. So ang ginawa nilang action ngayon para hindi sila mabash ng mga basketball fans, no? Pati ng mga fans ni QMB, ay binigyan nila ng last minute na kontrata etong si QMB para makapaglaro sa ating national team sa Gilas Pilipinas. So alam natin mga kaibigan na ganyan talaga ang karakas ng SBP kapag sila ay nagigipit or talagang wala nang maidahilan sa mga tao. Ginagawa nila ng paraan. Yung last minute na kontrata, no, wala naman talaga dapat yan. Pero dahil nga sa nangyaring sitwasyon, sobra silang mababash. Biruin ninyo, si Kai Sotto nga no, ay hindi rin makakasama sa lineup ng Gilas Pilipinas. Kasi may rules po sa Japan B-League na sa FIBA lamang papayagan na maglaro ang kanilang mga player. Pero alam nyo, kayang gawa niya ng SBP. Kaya nilang kausapin, no, ang agent po ni Kai Sotto kung sakasakali. Pero tignan natin mabuti dito. Sa nalalapit kasi na February 26, 2026, ilang araw na lang simula ngayon, magsisimula na ang laban ng Gilas Pilipinas sa New Zealand. Kasi kung hindi mapapasama si QMB sa lineup ng Gilas Pilipinas, hihina ang depensa ng ating national team lalo't walang Kai Sotto. Kaya ngayon, mabilis na kumilos agad ang SBP para punan yung ganitong problema. Kasi kapag hinayaan ho nila na walang QMB at natalo ang Gilas Pilipinas, sunod-sunod na bashing, no? At talagang mawawala na ng tiwala mga basketball fans sa SBP o sa Samahang Basketball ng Pilipinas. Magkagayon man, sa tingin nyo tama ba yung ginawa o dapat bang i-accept na lang basta-basta ni QMB yung last minute na kontrata? Dahil nga kailangan talaga siya ng Gilas Pilipinas. Pero sinabi na nila si QMB ayaw daw maglaro, pero hindi naman pala iyon ang totoo. Alam nyo, talagang pinasok na rin ng politika ang ating basketball sa Pilipinas. Ang SBP, pera-pera lang yan, no? Kapag walang may lalabas na pera, hindi ka nila bibigyan ng kontrata at kung hindi ka nila mapapakinabangan. Si Kai Sotto, alam nyo, okay lang, no, na hindi mapasama sa lineup basta merong QMB. Meron din tayong iba pang mga big man, Justin Baltasar, no, AJ Edo, pero iba pa rin yung kalibre kapag meron tayong dalawang matigas na big man or poste, QMB nga po at si Kai Sotto. Sa sitwasyon naman ni Kai Sotto, wala tayong magagawa kung yan ang magiging desisyon ng kanyang agent o hindi siya papayagan. Pero so far, may mga pagbabago pa, no? Tulad na aking sinasabi, last minute na pagbabago sa lineup ng Gilas Pilipinas, mangyayari yan. So mamaya i-update ko ulit kayo. So dyan lang kayo, and please huwag kakalimutan ho na mag-like and subscribe sa ating channel